Bago ang lahat, ang Clippers ngayon naging preferred destination ng mga former All-Star pero parang naging retirement home. Kung may isang player na gustong pumunta ng LA at makaiwas sa malaking media coverage, mas pinipili nila ang Clippers. Ito yung rason kung bakit maraming former All-Star ang pinipili ang Clippers kaysa Lakers. Kasama pa doon na binibigyan sila ng second chances. Yung iba wala ng chances doon. Sila din yung team na binabalik-balikan. Tulad na lang ni Eric Gordon at Nicolas Batum. Kaya ngayon bumalik pa rin si Chris Paul. Mula ng 2019 nang si Kawhi ay lumipat ng Clippers, marami mga players doon ang sumama sa kanya. Nauna si Paul George na naging rason kung bakit nawala sa Clippers si SGA. Sinundan pa ng iba mga players na past prime na. After ni PG at ni Kawhi na pumunta ng Clippers, wala na atang nakuha ang team na prime player. Tagpuan ng mga nagmintes na duo sa NBA na isinama kay Kawhi. Kung susumahin, mas marami pang nakasamang former All-Star si Kawhi since 2020. Ang 2021 season ang pinakamalayong naabot ng Clippers sa playoffs sa kanilang buong franchise history, West Semis. Dito pa na-injured si Kawhi, or bago pala yung West Semis doon na-injured si Kawhi. Nagkamali pa ako dun na. Sa sobrang tatanda ng Clippers ngayon, pati ako nagiging makakalimutin na eh. Umabot ang Clippers noon until West Finals. Kaso si Kawhi na injured nung West Semis pa lang. Doon nagsimulang magkaroon ng malalang injury si Kawhi na lagi na lang siya nawawala. Noong 2021 din, doon din nagsimulang pumunta yung mga past prime player. Tulad na lang ni DeMarcus Cousins na after siyang i-wave ng Houston, nakapaglaro siya sa Clippers ng 16 games. Nagmula yon sa 10-day contract hanggang tinuloy na hanggang katapusan ng season. Nakapag-average pa rin naman si Cousins ng 8 points, 4 rebounds, 53 and 42%. Dito ulit sila nagkita ng dati niyang teammate sa Sacramento noong 2016 na si Rajon Rondo. Nung magkasama pa silang dalawa, nasa prime pa si Rondo sa Sacramento. 29 years old pa lang. Nag-a-average pa si Rondo ng 12 points, 6 rebounds at 11 assists. Usual average yun ni Rondo. Si DeMarcus naman sa Sacramento, 27 points, 11 rebounds. Silang dalawa ang naging combo nung time nila sa Sacramento. Mula sa 29 wins ng Sacramento noon, bago dumating si Rondo, naging 33 wins. At least umangat ng 4, kinulang pa rin sa playoffs. Nagkasama ulit yung dalawa sa Pelicans noong 2018 na merong Anthony Davis. Nakapag-playoff sila noon kasama si Rondo at si AD. Kaso si DeMarcus na injured nung time na to. Pang-apat ng beses nagsama itong si Rondo at si DeMarcus. Yung isa sa Lakers, kaso injured siya nun. So counted pa rin yun. After ng 2021 season sa Clippers, nakalaro pa naman ng isang season sa Bucks at sa Denver itong si DeMarcus Cousins. Nabigyan siya ng second chance. Parang hindi lang yata second chance yun eh. Third or fourth time na para sa kanya. Si Rondo naman, after ng stint niya sa Clippers, nakapaglaro pa naman ng isang taon. Isa sa Lakers tapos sinundan sa Cavaliers. Doon talaga siya nag-retire. Si Bentot naman, si Ben Simmons, ang former All-Star at former number 1 pick at former 2-time Rookie of the Year. Siya lang yung 2 beses naging rookie. After kasi niyang mabuyout sa Brooklyn, dito siya pumunta ng Clippers. Nag-reunite silang dalawa ni James Harden kasi siya yung naging kapalit sa trade na nangyari dati mula Philadelphia papuntang Brooklyn. Reunion pa rin. Base kay Ben Simmons, pinili niya ang Clippers bukod sa fit siya sa lineup, pwede siyang mag-reset ng career. Saka ni-recruit din siya doon ni Patty Mills. Kaso hindi na siya yung Ben Simmons ng Philadelphia, naging All-Star at 2-time Rookie of the Year. Lagi na lang din nauupo sa bench ito si Ben Simmons. Kaya fit talaga siya sa Clippers, second unit. Meron siyang 16 minutes, almost 3 points, 3 rebounds, 3 assists, 43% sa field at wala pa ring 3-point shot. At least consistent. Matapos ang stint niya sa Clippers, meron pa rin naman mga teams na nagkaka-interest dito kay Ben Simmons sa ngayon. Si Russell Westbrook naman na mabuyout ng Jazz at after matrade nga, ni-recruit naman ni Paul George papuntang Clippers. Dating magkasama sa OKC si Westbrook at si PG. Silang dalawa ang nagpasimula kung bakit lumakas ngayon ang OKC dahil sa rami ng draft picks na nakuha nila. Mas preferred ni Westbrook ang mas malapit sa pamilya niya kaya Clippers yung pinili niya kumpara sa ibang teams na mas malaki yung bayad. Impressive numbers pa rin naman kay Westbrook noong 2023 season.
Parang kailan lang yun. 16 points, 5 rebounds, 7 assists, 48 and 35%. Siya lang ata din yung natira sa playoffs nun. Na-injured kasi si Paul George tapos na-injured din si Kawhi. Iniwan din siya. Ng 2024 season, stock ng mga former All-Star at MVP yung Clippers. Merong Harden, Westbrook, Paul George at Kawhi. Si Harden mas pinili ang Clippers dahil sa rason na sila ang makakapagbigay ng magandang kontrata at financial stability. May report doon na si Harden nagpababa pa ng 26 million sa kanyang kontrata makapunta lang ng Clippers. Committed pa si Steve Ballmer na i-retain ng pangmatagalan si James Harden. Nakaapekto naman yung kay Westbrook dahil mula 16 points per game, 11 points, 5 rebounds at 4 assists per game na lang si Russell Westbrook nung dumating si Harden na wala pa siya sa rotation. Nalipat pa rin naman si Westbrook sa Nuggets noon nakaraang season. May mga teams pa naman na interesado kay Westbrook pero mas preferred niyang umuwi ngayon. Ang dami yata nag-uuwian. Ngayon naman, nagpakawala ang Clippers ng isang vital rotational player para makuha si John Collins sa trade. Kaya di umano tinrade ng Jazz si John Collins kasi nananalo na. Ayaw na ng Utah Jazz na manalo dahil hindi sila makapag-tanking. Hindi naman kasi bawal mag-tanking, binawasan nila yung pagkakataon ng team na magtatang. Kinuha nila si Bradley Beal na 2 taon after kunin din si John Wall na hindi rin naman tumagal si John Wall sa kanila. Ang pinagkaiba nga lang ni Bradley Beal, si John Wall kasi galing sa injury nun. Si Bradley Beal naman galing sa panunuko. Wala stick din kasing kumapit sa malaking kontrata. Since 2021 nang ma-injured si Kawhi, hindi na nakaabot ng second round ng Clippers. Yung 2022, hindi pa nga sila nakapag-playoffs nun. Muntikan pa nga lang makapasok kaso nadali sa play-ins. Pero ito lang kung base sa karir ni Bill, ang isa sa pinaka-best team sa kanya ngayon, Bucks. Dahil automatic siya ang susunod na option kay Giannis. Walang legit second option kay Giannis ngayon dahil nawala si Damian Lillard. Sa Clippers, merong Harden, Kawhi at Zubac. Sa Bucks, maghahanap pa ng official second unit behind dito kay Giannis. Second option pala. Sa pagbalik ni Chris Paul dito sa Clippers, kasama niya ulit si James Harden na hindi nga naging maganda yung run nila sa Houston. Consistent sa regular season ng Clippers pero hindi sa postseason. Sabi nga ni Jerry West, mahirap kalaban ang kamalasan ng team dahil nai-injured. Kahit si Kawhi hindi nakaligtas sa kamalasan na yon, 1 or 2 years after niya mag-champion sa Raptors, isa siya sa best player sa NBA. Paglipat niya ng Clippers, halos 1 taon lang biglang nawala. Yung dating kinakatakutam na prime Kawhi, ngayon inaasahan na mai-injured. Naging effective naman yung taktika ngayon ng Clippers na second part ng season palalaruin si Kawhi tulad na nangyari sa 2025. Pero ito yung first time since 2020 na si Kawhi nakatapos ng isang series sa postseason. At ito rin yung unang beses since 2021 na papasok sa sunod na season si Kawhi na walang injury na reported. Pwera usog ulit. Dahil meron din taktika ang Clippers na tinatago nila ang injury ni Kawhi saka sasabihin kapag malapit na ang season at dun ulit magkakaroon ng load management.